Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence ako. Lebak-lebak talaga ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi after na naging trending ang pangalan ni Representative Stella Kimbo, after na kung saan siya ang nagbalita na kinaltasan ang OVP 2025 budget, nag-research ang mga tao. Kasi nakikita nila na si Representative Stella Kimbo, mayaman ang dating. Mamahalin ang mga gamit. And nag-search sila kung magkano ba ang mga gamit ni Stella Kimbo, knowing na representative siya. Lalo na nung pinasabog ni VP Sara ang mga nangyayari pag magsusumite sila ng kanilang budget na may mga attachment, biglang tumaas, lumobo ang budget nila na hindi naman na kailangan at may mga representative o mga kongresista na lumalapit sa kanya na humihingi ng kanilang tawag dito kung magkano daw ang kanilang makukuha. Sinabi ni VP Sara yung 5 billion, sabi niya, may lumapit ng mga kongresista sa kanya, nag-ask kung magkano ba sa amin dyan. Sinabi yan ni VP Sara. Kaya mga kabibig, ito pala kayaman si Representative Stella Kimbo, sabi ng mga netizen. Sabi ni Crisette, sabi ni Crisette Laureta Chu, nag-post naman siya sa kanyang Facebook fanpage, no? Uy, i-follow yung si Crisette Laureta Chu, ang dami talaga niyang mga pasabog na mga issue. May mga pinasabog siya. Ang daming Hermes ng very simple, not a brat, very demure, very mindful teacher Stella. Bakit teacher siya? Guro ba si teacher? Si Stella Kimbo? Yun pala ang nakikita ko. 5 minutes pa lang ako nagmarites. Ito ha. Yung isa na red, obviously croc embossed which is much more expensive than the regular purple one na parang goat leather na mura lang kasi mga 1 million lang. Gusto ko rin maging simple, not a brat. Ito kabibig, Hermes. So mahal to. Mga Hermes. Yung 1.2 billion na kinaltas sa budget. Grabe naman mga netizen. Social pala si Madam Estela, no? Diba? Yan ang shinare ni Crisette Laureta Chu. So, marami ang nagsasabi na, mayaman pala yan si Madam. Ito, sabi pa ni Crisette Laureta Chu, Sara Duterte's greatest enemies in Congress are the following: Martin Romualdez, Zaldico, Joel Chua, Franz Castro, and Stella Kimbo. The first has been connected to a heavy luggage Okada bribery in the US, and that's just one of his multitude of issues. Parang itong si Martin, no, at si Zaldico. Ewan ko nga. His minions. The second on the list, according to Senator Joel Villanueva, has links to Farmally and laptop scams deal, and is the current budget appropriation head who is shamelessly one of the, if not the biggest contractor of the government. Siya ang nag-decide paano dispense budget. Siya din nakinabang sa budget as a contractor. Pwede pala yun, no? Pag nagtatrabaho ka sa gobyerno, pwedeng ikaw din ang contractor sa mga programa ng gobyerno. Pwede mong i-hokus-pokus para mas marami ka makukuha. Diba mga kabibig? Sabi pa dito, the third is useless. Sinong pangatlo dito? Joel Chua. The third is useless and cannot keep his own backyard clean, literally as Santa Cruz and Binondo has become a cesspool. The fourth is a convicted child abuser, si Castro yon. The fifth is very simple teacher with a penchant for ultra-luxury brand and a husband who had a controversial stint as Pag-ibig president and who was the congressman to allow Janet Garin as DOH secretary to do mass Dingvaxia vaccination on 600 children kids in Parang Marikina in 2016. Sabi ni Crisette, I was there. These 5 dare call Sara Duterte entitled and bratty and corrupt.
how in the world do they expect Filipinos to believe them over Sara Duterte? Oh, di ba? Nilaglag ni Crisette ang mga baho na tinatago nila. Ay, ito kinumpara, Cartier watch. Ito yung suot ni ni Kimbo. Tapos si VP Sara, simple, 'di ba? Pupunta sa mga event, simple lang si VP Sara, pero nakita naman sa budget hearing, VP Sara nakaputi lang, simple lang, pero si Kimbo nako, grabe bongga ang mga suot-suot. Parang siya pa ang tatawag na first lady. Mga kabibig, ito yung mga ang tawag dito. Ito pala. The entitled Bratinella Sara Duterte in her Hual Caos H&M shirt. And a very simple teacher Stella with her diamond earrings, diamond necklace, and her Cartier Tiang watch. Cartier watches, I don't know how to pronounce whether it's correct or not. That style may range around 25K to 58K USD. Hala, ang mahal. The brooch in Chanel looks vintage and is being sold now for 1,100 USD, around 60,000 pesos. Uy, ang yaman naman ni tawag dito. Ito pala si si Stella Kimbo. O, diba? Uy, nagmarites lang tayo, ha? Ito pala siya. Before and after. Wala namang masama kung you nag-level up ka. There's a change in you, 'di ba? Ano pa ba ang ating makikita dito? Ito pa. Sound system at CCTV na super basic nga lang ang ibibigay. Kailangan may turnover ceremony pa. Punyeta sa Pilipinas, no? Ay, oo. Ito. May nakita akong video, ha? Ito yung video. Ito yung kabibig, ha? So, siya... Nasa Congress for the morning session. Ready to listen to Speaker Martin Romualdez's remarks. Wow! Meron siyang artista van going to work at meron pa siyang taga-makeup. Hala, ang yaman ni Stella Kimbo. Wow, social siya. Yaman pala niya, no? Ganun ba siya kayaman, mga kapipi? Buti pa sila, no? Ang yaman-yaman. 'Di ba? So, yun, kabibig. Yun ang ating pag-stock ba ni, tawag dito, ni Stella Kimbo. At ito pa. Mahal pala yung... Ay, ito, ha? Talagang kinompare. Talaga, alam mo naman si Crisette, solid Duterte yan, 'di ba? Kinumpara ni Crisette yung suot ni VP Sara na watch. Ito, kay VP Sara, Seiko pala. 13,183. Sa Lazada pa yan, ha? Magkano kang Ma'am Stella? Oh my God. Ang mahal. Rolex pala si Madam Stella. 43 euro. 43,000 euro. Oh, mahal. Ang mahal naman. Grabe. Tapos may nabasa akong comment dito. Mukhang akla talaga kahit saan ko tingnan. To my dear fellow Mariqueños here, I kindly ask you not to vote Kimbo as mayor next year. Maski kasi dito, grabe yan kung siraan si Kong Maan to the tune of for Honosan nila kinukuha yung mga Unimero. Isa pa, hindi naman taal na taga Marikina yan. Lahat ng project at structures na pinatayo nila ay may nakalagay na Q. Kala mo naman sa kanilang bulsa nang galing. Oh, hala, grabe. Diba? Cheap-looking human need to cover herself with expensive stuff to look good. Look at VP Sara, simple yet so elegant and beautiful. No wonder they want her out. Ooh. 13,000. Kumpara dito, 43,000 euro. Grabe, mga kabibi. Tapos VP Sara, iyan lang, ha. Pero kay Stella, Chanel. Grabe. Hala, yaman pala ni Madam Stella Kimbo, no? Nako. Yun pala, mga kabibig. As in, marami ang nag-search kay Madam Stella Kimbo, knowing kung gaano ba siya kayaman. Alam niya naman ang tao, mga chismosa talaga. Diba? Ito,
ito pa ha mga kabibigay, share ko sa inyo. Grabe yung mga tao, no? Pag supporter at hinahanap talaga nila kung yung isang ito, ito daw si Madam Estela noon. From head to toe. Tapos, ito na siya ngayon. Yaman, no? Chanel, Guiard, Dior, Hermes. From, wow, 4.5 million ba ito? Wow, ang yaman. From this one to this and this. Yaman pala ni Madam, no? Madam, share ka naman dyan, Madam. Wow. Ay, ang sarap maging politiko pala, no? Grabe yung mga politiko. Sarap mabuhay nila. Diba? Ito pa kabibig, ha? Share ko sa inyo. Para alam nyo naman. Kailangan machika-chika din tayo. Ito pa, ha? Na-share ko na to. Ito. Yan, ang dami niyang mga borloloy, mamahalin yan. Ay, magkano to? 285,000 yung mga yung mga presyo. Ito yung mga presyo ng mga gamit niya. Birkin, mahal. Ito pa. Hala. Yan, May nag-comment, Madam Chair, magkano yun po nabili ang purple Birkin bag mo, asking for a friend. Diba? Hala, ang mahal, 39,000 pala yung sinuot niya. Diba? 39, ay, yaman nila. Na-shock ako kabibig. As in, super na-shock ako. Kaya, buti na lang, sila na lang mayaman. Tayo yung kumakayod. Kayod tayo ng kayod, bayad tayo ng bayad ng tax, pero sila yung mayaman. Sabi nga ni Brosas nga, yung walang committee na magchi-check sa kanilang magchi-check sa kanilang tawag dito ng kanilang budget. Ito ha, may i-share ako sa inyo. Ang atin naman dito ay chika-chika lang ha. Bahala na kayo mag-analyze. Baka yung iba decided to recommend a reduced budget for the office of the Vice President, and the reduction shall be split by the DSWD AIX program and the DOH MAIFIP program. So ipapaliwanag ko lang po na ang desisyon na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members, and with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. At lilinawin ko rin po na hindi pa ito final approval ng Congress. Ito po ay recommendation pa lang po ng Committee on Appropriations for the plenary. At kagabi naman po ay nag-second reading na rin po ang approved committee report na kung saan nakapaloob ang recommendation ng reduced budget for the OVP. So which means nakakalendar na po ang General Appropriations Bill as amended for plenary debates beginning September 16. And hopefully po, kung masusunod po namin ang schedule, hopefully, sana po wala masyadong mangyaring masyadong eventful, ay matatapos po namin maaprubahan on third reading ang General Appropriations Bill by September 25. So yun po. At lilinawin ko rin po na meron pang another round of amendments. At ito po will be sa plenary na po. Doon na nga po on the week of September 16 to September 25. So, ang nangyari po is while the Office of the Vice President, the DBM, proposed or recommended a budget of 2.037 billion for the OVP, kami naman po, ang Committee on Appropriations yesterday recommended, to be exact, 733,198 million pesos, which means merong cut of 1.293159 billion pesos. At ang reduction na yan ay
ililipat po sa dalawang ahensya. And as I had mentioned earlier, for 2 programs, the DSWD-AX program, which is the assistance for individuals in crisis situations, and the DOH MAIFIP, or the medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. In other words, dalawa pong very important social protection programs ng ating gobyerno. So, ang specific items po na pinanggalingan nitong total cut of 1.293 billion pesos ay as follows: financial assistance, professional services, utility expenses, supplies and materials, as well as lease expenses. Grabe. Pati renta ng mga opisina ng OVP, kinaltasan din nila. Iba talaga, no? Sa totoo lang, sabi ko, Ibang-iba. mas okay nga yun eh. Kung sinasabi nyo repeatedly, di ba kasi daw, ginagawa naman na daw ng DSWD. ng DSWD. Di ba yung mga paayuda-ayuda daw at yung mga sasakuna. Tapos yung IX, di ba? Para daw sa mga cash assistance, no? Sa mga sakit and everything. Hindi ba mas okay? No? Kung madami. Mas maraming outlet. Correct. At mas Maraming papipilian. opisina ang mag-o-offer ng ganun para Correct. mabilis ang serbisyo, para mabilisan ang pag-release ng tulong sa bawat Pilipino. Correct. Tapos ang gagawin nyo, gigipitin nyo ang OVP, tapos parang yung sa mga ayuda at mga assistance na yan, lalapit na lang sa DSWD. At hirapan. Pala kayo eh. Ha? Ganun. Sa totoo lang, sa ibang mga ahensya ng gobyerno, pahirapan nga. Correct. Correct, Jude. Pahirapan nga. Maaga kang maglinya-linya pa. Tulong at serbisyo. Maaga kang maglinya mga 3 a.m. Makauwi ka hapon na. Diba? Tama. Quick response agad. Tapos, tatanggalan nyo ng grabe. Para lang para sa ambisyon yung mga buwaya kayo. Correct. Dahil inggit kayo kay VP Inday Sara. Dahil mas effective at mas maraming natulungan ng OVP sa inyo. Correct. Tapos pati renta ng OVP, hindi nyo talaga pinalagpas. Grabe. Kayo nga, 20 million, ipagkain nyo lang sa mga buwaya. One day lang, 20 million, gagastusin nyo para dun sa SONA, para may pangkain sa mga buwaya. Okay lang yun. Pero yung OVP, na sobrang daming natulungan, ang daming benepisyaryo, ang daming mga Pilipinong umaasa doon. Correct. Paano na lang kaya yun? Sasabihin nyo sa mga Pilipino, lumapit lang sila sa DSWD. Lumapit lang sila dun sa AIX. Net nyo. Yung sa DSWD nga, pag magbigay ng mga ayuda per barangay, hinahati-hati pa. Correct. Yung mga cash pa ayuda ng pinamimigay nyo, kinurkurakot pa. Correct. O, yan ha. Yan. O, alam naman natin. Kasi mga tao tayo, ramdam din natin yan. Diba sa panahon ng sakuna, o nagkabagyo nga sa amin, no? Naku, konti lang ibinigay. O, eto pa ha. Ito, Estela, kailangan mong panoorin itong video na ito, kung saan nilaglag kayo ni Brosas. Ito ha, nilaglag kayo ni Brosas. And then, pag pinag-uusapan natin ang budget, kailangan talaga suriin natin yan lahat. Hindi hubad sa nagdaang pong mga budget deliberation din. Gawin ko itong halimbawa, para po sa budget ng House of Representatives, 2023 budget, no? Sa NEP, 16 billion lamang. Paglabas po ng GAA, 28 billion na. 11.6 billion ang naidagdag. 2023 ha. 2024 sa NEP, 16.5 billion lang.
Paglabas ng GIA, 28 billion na. 12.1 billion, 73% ang in-increase. Tanong namin dito, kailan pa po nagkaroon ng open public hearing Correct. para pag-usapan po ang budget ng Kamara? Tama. Yeah, actually ano yan, kasama yan sa dinidiscuss kapag deliberation ng budget. So, nagkakaroon ng portion kung saan dyan ay... Kailan pa po ito? Kailan pa po ito pinag-usapan in open hearing? At sino who defend the budget of the House? Nagde-defend po niyan ay member of the House din. Kasama siya doon sa plenary deliberation. Pero wala ito sa So, committee, ma'am? Wala ito sa committee? Sa committee, wala po sa committee. Ay, bakit wala sa committee, ma'am? Bakit wala sa committee? Considering, ma'am, Madam Chair, na lahat ng departamento, lahat ng bureau, pinasisipot ninyo eh. Tama. Bakit pa pinag-uusapan na ang budget mismo ng Kamara, ba't walang committee hearing na para na mapapanood namin? Ano po siya, kasama siya ng parang mga attached agencies din na dinideliberate. Oo nga no, wala po sa committee. Agency, the House is one sole independent entity. Paano attach agencies sa legislature? Dalawa lang naman sila eh. Senate and the House. Oo. But usually, nakalagay siya sa ano tawag dito, sa... Nautal si... Pero wala sa committee. Wala sa committee, oo. But is that appropriate? Actually, that has been tradition. Ito yung time-honored tradition. Di ba, ma'am? Ang tawag doon, time-honored tradition po ba tawag doon? Oo, but we do not believe in it. Kami sa makabayan. Natawa si Ted. Natawa si Ted Filon. Doon nag-protesta sa Office of the President, di ba? Sabi ho ninyo, bakit to? Bakit may parliamentary courtesy dito? Ba't may ganito? Dapat magtanong kami. So siguro kami ngayon na taong bayan, tatanong din, bakit to sa Makabayan Block, hindi kayo mag-invoke ng ibasura natin tong time-honored tradition o parliamentary courtesy at tumawag kayo ng committee hearing sa budget mismo ng Kamara. Tama. Actually, pwede naman Nautal. Natawa si Ted Filon. Ngayon mo pala yan ang isip. Brosas, di ka makasagot? Ang hilig-hilig niyong mang-trip sa Office of the Vice President. Totoo. Pero yung budget ng Kamara, walang mang-titrip sa inyo. Correct. Iba din. Ibang-iba. Utal siya eh. Siya pa mismo nagsabi, oo nga no. Oo nga no. Parang hindi, walang alam. Ted Filon. Galing ni Ted Filon. Parang ni Ted Filon. I like Ted Filon kasi gusto niya fairness. Diba? Gusto niya fair. Diba? And that's good. Tama. Diba, mga kabibig? Sino dito ang nagustuhan ang interview ni Ted Filon kay Brosas? At marami tayong nalalaman. Diba, kabibig? So, yun na lang mga kabibig. Kayo nang bahala. Kung gaano ba kayaman si Representative Stella Kimbo. Don't forget to like, subscribe, and share this video.